remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. 46 anyos na babae, patay matapos pagbabarilin sa harap mismo ng kanyang mga anak. Pagguho ng lupa, naranasan sa ilang lugar dahil sa malakas na ulan kagabi. Pagbabalik ng old school calendar para sa 2024-2025, aprobado na ni PBBM. Ano kayang say ng mga estudyante? At mabighani sa ganda ng Lusok Cave. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbaga malem maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbabalik ng old school calendar para sa 2024-2025. Yan ang tinutukan live ni Joan Punsoy. Joan? Chris, unti-unting adjustment na raw ito ng DepEd para muling maibalik ang old school calendar o pag-uumpisa nga ng klase sa Hunyo. Aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng Department of Education na ibalik sa old calendar ang klase. Epektibo sa school year 2024 to 2025, mag-umpisa na ang klase sa July 29, 2024 at magtatapos naman ng April 15, 2025. Naging batayan din dito ang sobrang init ng panahon na nakakaapekto sa mga learner at maging mga guro. Electricity consumption, since sa mga buwan ng July, August, September, rainy days yan at malamig ang panahon, kaya hindi masyado ang paggamit ng kuryente. Matagal naman na daw na napaghandaan ito ng Department of Education Region 1. Minabuti rin ng ating Department of Education na magsagawa talaga ng thorough survey sa lahat ng mga stakeholders. Pabor dito ang learner na si Hana na ibalik ang klase sa old calendar. Opo. Para po mas maaga po kaming matapos, para maaga din po kaming matuto. Minsan din po, kasi minsan naiingayan po ako, hindi po ako maka-review. Kapag? Umuulan po. Pabor ang mga magulang, lalo't malaking hirap daw sa mga mag-aaral ang init ng panahon. Yung nakagawian na dati, masyadong mainit na ngayon kapag may pasok pag summer. At least kapag kahit tag-ulan or mag-start ng tag-ulan, pwede pa rin makapasok yung mga bata. Chris, sa mga oras ng ito ay nandito tayo sa Mangaldan National High School. Isang paaralan sa may pinakamaraming populasyon o learner dito sa Rehiyon 1. Sa katunayan, umaabot nga sa mahigit 7,000 o 8,000 learners nga ang nag-aaral sa kada school year. Sa mga oras ng ito, Chris, actually 4 p.m. itong last hour ng klase ng mga learners. Kaya naman nakauwi na halos lahat ng mga estudyante dito. Pati na rin yung mga guro. Pero may ilan lamang na inantay na tumila yung uulan. Kanina kasi, Chris, ay nara-experience natin itong pag-ulan dito sa area, pero may mga nabangan pa rin tayo ng mga learners dito ng Mangaldan National High School at ating tatanungin kung ano yung kanilang opinyon sa pagbabalik ng old school calendar, unti-unting pagbabalik ng old school calendar, July na umpisa ng klase for next school year. Mas pabor ka ba na umpisahan ng mas maaga itong school year o July na itong umpisa ng klase? Opo, pabor po ako para po maiwasan namin ang mainit na panahon at para po tuloy-tuloy na rin po ang pagpasukan dito sa school. Ano ba yung epekto sa'yo kapag sa klase nyo mainit yung temperature o yung ambience? Hindi po ako makapag-focus sa pag-aaral ko kasi po dahil sa sobrang init ng panahon at
Nakakahilo rin po dahil sa init ng panahon na to. Oo, hindi ka makapag-focus. Ikaw naman, mas okay ba sa'yo na umpisahan ng mas maaga itong school year? July na yung pag-uumpisa ng klase ng 2024 to 2025. Opo, para po tuloy-tuloy na rin po yung aming pagkaklase, tsaka po hindi na rin po pahinto-hinto yung pagkaklase po namin kasi po kapag nalaktawan po ng klase namin yung subjects, mahirap na din po kasing habulin. Okay. Mas mahirap bang mag-aral sa bahay? Opo, kasi hindi mo po tawag dito? Maintindihan. Opo, maintindihan po. Kaya po mas maganda po talaga pag sa school. Thank you so much sa oras nyo. Ingat kayo mamaya sa pag-uwi. Pero dito muna kayo. Alam mo, Chris, sabi rin ng DepEd sa press release kanina, di ba, July mag-umpisa itong school year 2024 to 2025. Pero expected din na sa year 2025, school year 2025 to 2026 ay possible sa June na itong umpisa nga ng klase. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy. Mga kapuso, naranasan ang pagguho ng lupa sa ilang lugar sa Ifugao dahil sa malakas na ulan. Sundan sa report. Pasado alas 8 kagabi nang magkaroon ng landslide sa Barangay Viewpoint, Banawi, Ifugao. Ito'y kasunod ng malakas na buhos ng ulan sa lugar. Walang nasaktan sa pagguho ng lupa. Samantala, ayon sa Pag-asa, isa ng ganap na low-pressure area ang cloud cluster sa labas ng Philippine Area of Responsibility na huling namataan sa silangan ng Northeastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, posible itong pumasok sa parmamayang gabi o bukas. Inaasahang lalapit yan sa Bicol Region at Eastern Visayas. Malayo pa sa bansa ang nasabing LPA at easterlies pa rin ang makakaapekto sa maraming lugar. Samantala, sa kabila ng nararanasang pag-ulan sa gabi, ramdam pa rin ang mainit na panahon sa ilang bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon. Gaya sa Dagupan City, hindi na raw bago para sa money vendor na si Domingo ang init ng panahon. Araw-araw siyang umiikot sakay ng tricycle para magbenta. Kaya raw lagi siyang may malaking payong sa kanyang paglalako. Nainom na ng gamot. Gamot na para magkano. Sa Lawag City, Ilocos Norte, bagamat nabawasan pa raw ang ramdam na init na umaabot ngayon sa 45 degrees Celsius, kanya-kanyang diskarte pa rin ang mga kailangang kumayod sa ilalim ng sikat ng araw. Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Dalawang magkahiwalay na aksidente sa Kalasyaw, Pangasinan na hulikam. Narito ang report. Sa pool sa CCTV, ang pagsemplang ng rider na ito sa kahabaan ng Barangay Bud, Kalasyaw, Pangasinan. Nangyari ang insidente habang papaliko ang isang truck sa kalsada. Nagtamo ng galo sa katawan ng rider. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita naman ang pagsalpok ng isang kotse sa isa pang kotse na biglang nagminor sa kalsada sa Barangay Bud pa rin. Sumalpok din sa likod ng nakabanggang kotse ang isang motorsiklo. Sa tala ng Barangay Council, 3 katao na ang nasawi ngayong Mayo dahil sa sunod-sunod na aksidente sa naturang kalsada. Sunod-sunod na po kasi ang aksidente po sa Barangay Bud po. Kaya dapat lang po na ipabless at ipag-pray po ang aming barangay dito po sa Barangay Bud. Gusto namin mabilis nga para mawala yung mga multo-multo para okay. Kasi dun sa madaming namatay na. Yung una yung kotse, tapos yung susunod yung naka-tricycle. Suportado ng barangay ang mungkahi ng mga residente na pabasbasan sa pari ang lugar. Pag-uusapan namin sa council kung anong mapag-usapan, i-publish natin. There's nothing wrong na they ask it to be blessed. Para papasalamatan din ng Diyos for the blessing ng road na binigay sa kanila. At the same time, for the assurance that God is protecting us in every way possible. I-schedule ng barangay at simbahan ang pagbabasbas sa kalsada. Pero bukod sa dasal, iba yung pag-iingat pa rin ng payo sa mga nagmamaneho. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Engkwentro sa pagitan ng militar at hinihinalang miyembro ng NPA sumiklab sa bulubunduking bahagi ng Dipakulaw, Aurora. Tutukan sa report ni Jeric Pasilyao.
Grabe. Sa video ng ilang residente sa Barangay Toytoyan, Dipakulaw, Aurora, Lunes ng umaga, rinig ang sunod-sunod na putok ng baril matapos ang inkwentro sa pagitan ng 91st Infantry Sinag Tala Battalion at hinihinalang miyembro ng New People's Army sa lugar. Ayon pa sa ilang residente, natakot sila matapos marinig ang sunod-sunod na putok ng baril na hindi nila alam kung saan mismo nanggagaling. Oh, may nagbubumba pa doon ah. Oh. Napaulat din na umabot ang inkwentro sa bahagi ng Barangay Kadayakan at Barangay Bayanihan sa bayan ng Maria Aurora. Dahil sa insidente, isinailalim sa high alert ang Dipakulaw at nakansila ang pasok sa trabaho at eskwela. Aabot sa 381 na pamilya naman ang lumikas sa evacuation center. Pero may paglilinaw ang otoridad hinggil sa mga fake news na kumakalat sa social media. Mas pinalala po ang kanilang takot dahil sa naglipa na pong mga larawan na di umano ay may mga namatay na sa inkwentro. Ayon sa Dipakulaw Police Station, ilang residente na ang nakabalik sa kanilang mga bahay ngayong araw habang ipinapatupad ng militar at PNP ang checkpoint sa mga entry at exit point sa lalawigan para sa seguridad ng publiko. Jeric Pasiliao, 1 North Central Luzon. Narescue naman ang isang pawikan sa baybayin ng San Juan, La Union. Silipin sa report. Nasa pangangalaga ng Coastal Underwater Resource Management Actions o CURMA na isang environmental conservation non-government organization ang isang pawikan na aksidenteng nalambat ng mangingisda sa San Juan, La Union. Unti-unti na umanong bumubuti ang kalagayan ng pawikan. Posible raw na naghahanap ng pagkain ang pawikan kaya napadpad ito sa baybayin. Ang ilan pumupunta sa Pampang para mangitlog. May mga hatchery ang organisasyon kung saan inililipat ang mga itlog mula sa dalampasigan. Dito, nakokontrol ang tamang temperatura para makapag-produce ng lalaking hatchlings. Yung itlog nila, ang hatchlings ngayon, 99% halos ay nagiging female. So ngayon, like dito sa La Union, ginagawa natin ng paraan na yung eggs, minimake sure natin na nandun sila, binabalik natin yung proper temperature range para bumalik itong normal ratio nila na 1:1. Sa isang babae, dapat isa na din yung lalaki. Dahil din sa init ng panahon, may abnormality na naitatala sa mga napipisang pawikan. Meron tayong hatchling na pinanganak siya na walang mata. One of the explanations ng mga marine scientists is yung temperature daw nakaka-affect din to sa abnormalities. Patuloy din ang kampanya ng NGO sa tamang pangangalaga at proteksyon ng mga pawikan na mahalagang bahagi sa balanse ng marine ecosystem. I think important din talaga for all parents to educate their children about conservation. Kasi yun yung ipapamana natin sa kanila in the future, di ba? Yung environment, yung kung ano yung planet natin. Joanne Punsoy, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Aprobado na ng CHED ang 5 pribadong kolehiyo at universidad sa Region 1 na magtataas ng matrikula. Tutukan sa report. Base sa pinakahuling tala ng Commission on Higher Education o CHED Region 1, 5 pribadong kolehiyo at universidad na ang kanilang naprubahan para sa tuition hike. Ibig sabihin, epektibo na ang taas matrikula sa 5 pribadong kolehiyo at universidad para sa school year 2024 to 2025. Hindi pa pinangalanan ng CHED ang nasabing mga paaralan. May mga tatapos na natin na mga applications para sa tuition fee na dito lang sa aming level. As I've said, yung mga 5.1 na kung saan comply nila lahat ng documents ay pwede na nating i-contents dito sa opisina. Pero ito'y mga paaralan lamang na sakop sa mga pwedeng aprobahan ng CHED Region 1 na sumunod sa 5.1% educational inflation ng Region 1. Ayon na rin sa CHED Region 1, dumaan sa konsultasyon mula sa iba't ibang stakeholders na kinabibilangan ng pamunuan ng paaralan, mga guro, mga estudyante at maging mga magulang ang planong taas matrikula bago nga maisumite ang aplikasyon sa CHED.
Ayon sa CHED-1, 4 na paaralan ang nag-apply ng tuition hike sa Ilocos Norte, 2 sa Ilocos Sur, 7 sa La Union, 16 sa Pangasinan at 4 sa Dagupan City. Tapos na raw ang aplikasyon ng tuition hike para sa school year 2024 to 2025. Naipasa na rin sa CHED Central Office ang aplikasyon ng ibang pribadong kolehiyo at universidad na higit sa 5.1% tuition increase ang hiling. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Masintabi po, patay ang 46 anyos na babae matapos na pagbabarilin sa harap mismo ng kanyang mga anak sa San Carlos City, Pangasinan. Nakaalerto si Russell Simorio. Patay ang 46 anyos sa si Aurelia de Vera matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspect sa barangay Kaingal, San Carlos City, Pangasinan kagabi. Nangyari ang krimen sa harap mismo ng dalawa niyang minor de edad na anak. Sakay daw sila ng tricycle pauwi sa barangay Bolosan nang tambangan sila ng mga suspect na sakay ng motorsiklo. Nung napahinto po kami, doon po sila parang binaril nila agad. Tapos parang hinawakan ko si mama ko dito para hindi na nila barilin. Pero nung binaril po nila uli. Blanco ang pamilya ng biktima sa motibo sa krimen, pero dati na raw pinagbintangan ng biktima sa isang insidente ng pagnanakaw. Hindi naman yung totoo. Hindi totoo yan. Kahit magtanong sila dito sa barangay, hindi totoo yan. Sana mahuli yung nagawa talaga. Kasi kawawa yung asawa ko, wala siyang kalala, gusto siyang kailangan. Ayon sa pulisya, tama ng bala sa dibdib ang tinamo ng biktima. 3 basyo ng kalibre 45 baril ang na-recover sa crime scene. Naghahanap din sila ng posibleng CCTV footage sa lugar. Nagkakalap po tayo ng ebidensya sa mga bystanders na nandoon sa lugar. Nag-interview po tayo mga possible witnesses. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Mga ari-arian, negosyo at love life ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo tinalakay sa Senate hearing. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Sa ilalim ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, kinwestiyon ni Senator Risa Ontiveros ang mga ari-arian, negosyo at pagkatao ni Bamban Mayor Alice Guo sa ginanap na pagdinig sa Senado kaninang umaga. Paanong lumaki ng 140 million yung net worth nyo in 6 years? Nag-start po ako mag-work po 14. Nagkaroon po ako ng loan po sa bangko. At until now po, yung utang ko po sa bangko, hindi ko pa po siya fully nabayaran. Meron pa akong utang na outstanding po na almost 200 pa rin po. Itinanggi rin ni Guo na meron siyang mamahaling sports car na umano'y hiniram lang niya sa isang kakilala para sa car show sa Tarlac, pati love life ng alkalde na ungkat sa Senado. Because I have received a very reliable information that you have a live-in partner that manages the POGO operations in your town. Your Honor, hindi po, wala pong katotohanan po yun. Your Honor, wala pong boyfriend, wala pong partner. At wala rin po akong POGO business po, Your Honor. Habang sa Senator Win Gatchalian, kinwestiyon ang authenticity ng birth certificate ng alkalde, maging ang kanyang citizenship. Samantala sa Bamban Tarlac, maagang nagtipon-tipon sa munisipyo ang mga supporter ni Mayor Alice Guo. Mahal namin talaga si Mayor. Nalulungkot kami kapag wala si Mayor. Sa gitna naman ng kontrobersiya, business as usual sa munisipyo ng Bamban. Tuloy-tuloy ang transaksyon sa iba't ibang departamento. Nakabantay din ang buong hanay ng pulisya sa lugar na wala pa raw natatanggap na direktiba mula sa DILG o NAPOLCOM hinggil sa pagtanggal ng kapangyarihan sa alkalde na pangasiwaan ng Bamban Police. Normal naman ang peace and order sa Bamban, and at the same time we already gave an instruction to the Chief of Police to conduct an intensified police visibility. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. 3 high-value target individuals ang timbog sa drug buy-bust operation ng PIDEA at PNP sa Dagupan City noong May 21. Abot sa 30 gramo ng hinihinalang shabu ang kumpiskado na nagkakahalaga na mahigit sa 200,000 pesos. Inaalam kung sino ang mga sinusuplayan nila ng iligal na droga sa lungsod. Habang sa Binbalay, Pangasinan naman, bulto ng hinihinalang shabu ang kumpiskado ng otoridad. 2 plastic bag na may lamang abot sa 200 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1.3 billion pesos ang kumpiskado sa 2 high-value target ng PIDEA at PNP na dati nang may record sa illegal drugs. Kakasuhan ng mga naaresto ng paglabag sa Dangerous Drugs Act
na walang piyansa. Hinahangaan ang kakaibang lakas ng isang lola sa Barangay Ablan, Burgos, Ilocos Norte na nagdiwang ng kanyang ika-100 at isang kaarawan. Kaya pa niyang maglinis ng bahay, magbuhat ng balde at magdilig ng halaman. Bukod sa malusog na pangangatawan, malinaw pa ang mata at pandinig ni Lola na mahilig daw sa pagkain ng gulay at seaweeds. At si Lola lagi raw cool sa kanyang mga anak at apo para iwas stress. Mga gulay po, malunggay, luluto ng almusal. Pagkatapos, maglinis ng bahay, maglinis na sa bakuran, magwalis. EAC Generals babawi sa do-or-die game laban sa Perpetual Altos sa Men's Volleyball Finals sa Linggo, May 26. Silipin sa report. Nasungkit ng defending champion na Perpetual Altas ang unang panalo sa best of 3 finals ng NCAA Season 99 Men's Volleyball Tournament kontra EAC Generals. Nagkulang lang kami sa communication and dun sa pattern na tinuro ng mga coaches namin sa training. Siguro hindi lang namin pinanghawakan yung system. Nabigo man sa unang laro, babawi raw ang mga magigiting na general sa Game 2. Yung moral naman po namin is andun pa din naman po, still fighting hanggang dulo. Sa kanilang do-or-die game sa Linggo, handa na ang mga general at nangangakong no retreat, no surrender sa Game 2. Alam naman namin kung gaano din kahirap kalaban yung Perpetual and may sistema din sila. Abangan ang Game 2 ng NCAA Season 99 Indoor Volleyball Finals sa darating na Linggo, May 26, alas 12 ng tanghali, live sa GTV. CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, kasalukuyang sitwasyon ng trapiko sa sentro ng bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Alamin natin sa live report ni Joan Punsoy. Joan? Chris, dito sa ating kinaroroonan sa may bahaging Bari Street, dito pa rin sa bayan ng Mangaldan, light to moderate ang sitwasyon ng trapiko. Pakita lang natin itong ang ating sitwasyon dito sa lugar. Ito yung pangunahing kalsada ng mga pribado at pampublikong sasakyan na mula Dagupan City at magtutungo nga sa may poblasyon papunta sa may San Fabian. Yung kabilang area naman, ito yung kalsada patungo sa mga barangay pa ng Mangaldan gaya ng Banawang, Banlag, patungo naman sa may Santa Barbara. Nagkakaroon lang, Chris, ng traffic build-up, especially doon sa may intersection dahil alam naman natin na entry and exit area ito ng mga sasakyan na dumadaan dito sa lugar. Idagdag pa natin, Chris, na sa mga oras ng ito, alam naman natin na uwian nga ng mga learners, ng mga empleyado, ng gobyerno, kaya nararanasan na lamang itong ganitong sitwasyon ng trapiko. Ganun pa man sa mga kababayan nating nagde-drive at mga pasahero, paulit-ulit nating sinasabi, drive safely at magbaon ng mahabang pasensya. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patay ang 22 anyos na babae matapos makasagasa ng aso ang sinasakyang motorsiklo sa Vigan City. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Ivy Hernando. Tuluyan ng binawian ng buhay ang 22 anyos na si Kenzen Kate Martinez, criminology student, matapos ang 4 na araw na pag-aagaw buhay. Nasangkot si Martinez sa aksidente matapos makasagasang sinasakyan niyang motorsiklo ng aso sa bahagi ng Barangay Tamag, Vigan City, Ilocos Sur. Namatay ang aso pero hanggang ngayon ay wala pang umaakong may-ari. Yun yung main concern natin, yung ma-pinpoint yung ownership ng aso. Pakpakasi kami, ako mama, tumulong da. Konsensyada ko mama, dyan napasama, dyan ako mama. Agad namang nasawi ang 26 anyos na rider na si Michael Baswil matapos masagi at magulungan ng delivery truck sa Magsaysay District, Santa Ilocos Sur. Nakasuot ng helmet ang biktima, ngunit dahil nagulungan, nagtamo siya ng matinding tama sa ulo. Nakipag-areglo na ang pamilya ng biktima sa driver ng truck.
Sa Pasukin, Ilocos Norte, dead on the spot ang 27 anyos na lalaki matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa isang traffic sign. Sa investigasyon ng PNP, pauwi na sana ang biktima na mag-overshoot sa kalsada at mawala ng kontrol sa manibela. Napag-alaman namang positibo sa alcohol breath test at walang suot na helmet ang rider na bumisita lang daw sa kanyang nobya. Ivy Hernando, One North Central Luzon. Ayaw na raw pumasok sa eskwela ng 3 estudyanteng minaltrato ng isang guro sa Lubao, Pampanga. Narito ang report. Takot at wala ng ganang pumasok. Ganito raw ang sitwasyon ng 3 estudyante matapos ang nangyaring insidente na pinagmumura at sinaktan sila ng kanilang guro sa Lubao, Pampanga. Gaya ng anak ni Leia, di tunay na pangalan. Kahapon nga po hindi siya nagsasalita eh. Inano lang po ng MSWD. Dahil po siguro sa takot. Ayon sa Municipal Social Welfare and Development Office ng Lubao, nagsagawa ng psychosocial assessment sa mga bata, habang nakatakda namang magsagawa ng psychological evaluation sa mga ito, lalo pat minor de edad ang mga biktima. Nakausap na rin po namin yung bata, nakapag-conduct na rin po kami ng meeting with their parents po. Yung psychosocial po okay na, and then psychological evaluation na lang po ma'am yung nakaschedule po this week. Nabahala naman sa nakitang video ang Commission on Human Rights Region 3 at nanindigan sila na hindi tama ang naging kilos ng guro sa mga estudyante. Hindi na pinapayagan ang ganyang klaseng punishment sa mga bata. Validate the veracity of the video and pakinggan din namin ang side ng lahat. We will conduct an investigation independent from them. Hindi muna nagpaunlak ng recorded interview ang Department of Education SDO Pampanga, pero sinabi ng pamunuan nito na hindi nila tinotolerate ang pangyayari at kasalukuyang nagsasagawa ng investigasyon ng ahensya. Jarek Pasiliao, One North Central Luzon. Nakatenga naman sa LTO Dagupan ang mahigit sa 16,000 plastic driver's license card. Alamin kung bakit sa report. Mahigit 16,000 plastic driver's license card ang hindi pa naipapamahagi ng Land Transportation Office Dagupan District simula nung mag-imprentang tanggapan ng plastic cards noong Abril. Ayon sa tanggapan, print as they come ang sistema. Ibig sabihin, kung may kukuha sa tanggapan ng plastic cards, doon lamang mag-imprenta. Hindi po tayo pwedeng mag-imprenta by bulk or batches po. Previous years kasi nagkaroon tayong mga problema na yung mga nag-imprenta na ng bulk or batches doon sa mga backlogs noon. Kabilang sa kumuha ng plastic driver's license card si Benjamin. Dala niya ang kanyang temporary license card o papel na lisensya upang ipalit ng plastic card. Hassle lang pag nabasa, walang kopya. Pag plastic ma'am, mas okay ma'am kasi hindi naman natin alam yung panahon pag uulan o mababasa tayo ng biglaan. Kada araw, umaabot sa 70 plastic driver's license card ang naimprenta sa tanggapan. Medyo marami na raw ito ayon na rin sa LTO Dagupan City District, pero kinakailangan pa rin ang pagpapalaganap ng impormasyon para makuha lahat ng backlogs. Unang iniimprenta ngayon ng LTO Dagupan City District Office ang mga backlog o mga temporary license mula April 2023 hanggang December 2023. Sa susunod na buwan, sisimulan na ring iimprenta ang plastic driver's license para sa mga nakakuha ng temporary license card noong January hanggang March 2024. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Mga patok na pasyalan sa Northern Luzon ating dayuhin sa report. Marami pa rin ang humahabol sa trip sa tag-init sa Gonzaga, Cagayan. Dinarayo rito ang Bagsang Falls sa Barangay Santa Clara. Malinaw ang tubig at presko rin sa lugar dahil napapaligiran ito ng puno. Hanggang bewang lang ang lalim ng tubig, kaya swak sa mga mahilig magtampisaw. Mula sa Barangay Hall, 15 minutes lang ang biyahe at idagdag din ang 5 minutong lakaran. Walang entrance fee pero pakiusap ng Barangay Council, bawal magkalat ng basura roon.
Dinarayo ang kakaibang White Rock Formation sa Burgos, Ilocos Norte. Picture perfect kasi ang view at pwede pang mag-horseback riding papunta sa lugar. Mahangin sa lugar at bonus pang masilayan ang mga umiikot na turbina. Nito lamang weekend, sinamantala ng mga estudyanteng taga Maynila ang pumasyal sa lugar para sa isang educational tour at nag-photoshoot na rin sa rock formations. Masisilayan din doon ang view ng West Philippine Sea. Sobrang ganda po and worth it siya puntahan. Dinarayo rin ang Lusok Cave sa Luna, Apayao. Nakamamangha ang kuweba dahil sa stalactites at stalagmites na nabuo sa loob ng libu-libong taon. Meron ding underground river. Banayad din ang agos ng batis kaya tahimik ang kapaligiran na umaayon sa natural na ganda ng kuweba. Jeric Pasilyao, 1 North Central Luzon. Sa barangay Malibcong, Salcedo, Ilocos Sur, isang pamilya ang nagsasabit ng supot ng mangga sa bakod ng kanilang mga kapitbahay. Sa social media post, nakasaad na ito'y free mangoes. Nangihinayang daw kasi sila na mabulok lamang ang mga aning mangga na hindi maibenta. Labis naman ang tuwa at pasasalamat ng mga residente na nakatanggap ng libreng mangga. Marami na rin ang nag-share ng post sa social media ng free mangoes. Yung mga iba mga hindi nakakuha, pinapasabi, dalhan ko daw sila. Pray na nga, i-deliver pa. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.